Si Alden nga ba o si Mayor Mark Alcala ang kasama ni Catherine noong birthday celebration ni Maha para kay Kath, mga kasembreros. So yan, at marami pang items mga sa vlog na ito. Pero unahin ko ito, si Alden of course kahapon ay nasa BYD na. Maraming ganap si Alden mga kasembreros sa BYD main event. So ngayong araw na gaganapin mga kasembreros ang BYD event mga kasembreros na triathlon ni na Alden. So baka hindi pa po nagsisimula mga kasembreros, no? So sa susunod ko na mga vlogs isasali yung kaganapan ni Alden sa triathlon nga nila mga kasembreros. So dito kahapon, unang-una pinagkaguluhan ng Asia's multimedia star mga kasembreros. At saka may kakulitan, no? Talaga hindi mawawala ang kakulitan ng tatlong ito, no? Si Nico, si Will Dasovich at saka si Alden mga customers. Kahapon dito ay parang na late yata si hindi ko lang, parang na late si parang na late si Will Dasovich at saka binuhat-buhat ni Nico at saka ni Alden mga kasembreros. So sabi ng isa dito ay sana hindi maaksidente, no? Sabing ganoon dito mga kasembreros. So grabe na, full team is reunited in Davao, no? Ito ay posted din Nico at saka ni Will Dasovich mga kasembreros. So ang kukulit, no, ng tatlong ito. Grabe ang closeness din nila mga kasembreros. Tapos may mga times dito, no? I-play ko to mamaya mga kasembreros, mga videos na dito na ipi-play natin na po pwede na walang music background para marinig ninyo mga kasembreros. So may mga times dito na pinapayungan si Alden sa papunta din sa event. May mga times dito na pinagkakaguluhan niya si Alden mga kasembreros. Tapos may sinasabi yung music background dito ni ate na nagpost ay ako'y kinikilig pag ika'y lumalapit, ako'y nakikinig. Siya parang kinikilig daw siya pagdating ni Alden Richards, no? Meron din dito na pumasok na siya sa van, no? And of course ay marami ang nag-aabang kay Phenomenal Box Office Cinema King. May isa dito na may isa dito na interview siya. Mamaya i-play ko rin to mga kasembreros. Ito po ay posted ng sunstar.com.ph mga kasembreros. So 89th araw ng Davao pala ito mga kasembreros. So parang part itong triathlon or Ironman 70.3 Davao mga kasembreros ng kanilang celebration na kung saan niya kasama sina Alden mga kasembreros. So nagpasalamat si Alden dito sa interview na nagpapasalamat siya na inallow, no, ang Ironman 70.3 na magkaroon ng racing dito sa kanilang lugar mga kasembreros. So dito ay parang excited si Alden na makita yung mga beautiful sceneries ng Davao. Tapos i-invite niya dito ang mga tao na mag-join, no, sa kanilang event mga kasembreros. So tomorrow yung kanya sabi dito kasi nga kahapon pa ito na nangyari mga kasembreros. So sabi niya dito ay see you guys, let's race together, no, sabi. Coastal Road ito mga kasembreros, so napakaganda nito, itong Coastal Road sa Davao mga kasembreros. So dito marami na kasi mga vlogger na nakapunta dito, no. Kung kaya masabi natin kahit hindi ako nakapunta doon ay masabi ko maganda siya kasi marami na mga content creators ang pumunta doon at kumuha ng aerial view, kumuha ng basta namamalinaw mga kasembreros na kuha dito sa Coastal Road. So tapos ngayon nga ay talagang makikita rin natin at saka nila na yung view ang ganda ng Davao mga kasembreros. Tapos may isang dito na mas mahabang video. Tapos sabi niya sa Shavina, make sure to film me. Tapos sabi ni Shavina, ayun, nakatingin lang siya kay nakatingin siya kay Alden. Tapos si Alden dito parang yung kanyang bibig, no, may camera roll. Make sure to get a lot of photos of me and Nico for our carousel. Carousel mga kasunod. Tapos may camera roll. Nakita niya si Alden, yung bibig niya ay
Yung bibig ni Alden yung nakuhaan niya ng camera. Ang kulit nito, si ano pala, parang siguro asawa to ni ano, ni Nico. Hindi ko alam kung kasama si Sulen Yusuf, mga kasembreros na asawa niya Nico Bolzico. Make sure to get a lot of photos of me and Nico. Baka kaibigan or ano ni Will Dasovich, mga kasembreros. Savina, sino si Savina? Baka girlfriend ni Will or Nick. Kasi sabi dito, parang sabi niya na siguraduhin mo na makuhaan mo kami ng marami kang pictures namin ni Nico. Si Savina. So si Savina, yung sasabihan niya dito sino si Savina na mga kasembreros. BYD, Iron Man, Reunited, Savina. Savina, okay. Okay. So nalito akong sino si Savina. Pero yun po, no. Ang kulit lang dito kasi poor Nico, his nose is the only thing that makes the photos. At least in some of them. So ang kulit kasi imbis na si Nico yung kanilang yung kanyang subject, yung nakuhaan ng tuloy daw sa kanya ay ilong, tapos si Alden at si Will Dasovich yung nakuhaan, mga kasombrero. Sabi niya, kawawa naman si Nico Bolzico, ilong na niya parati yung nakuha. Ang kulit ng kumuha nito. Sino kaya si Savina, mga kasi malalaman ko rin yan sa susunod. So yun po, natapos may picture dito, mga kasombrados. Tapos so mamaya i-play ko ito. May mga picture taking din sila dito, of course, ng team ni na Alden. Tapos yung dilaw na bike yung kanyang yung kanyang dala. Tapos may isa dito, yung pinost dito, parang may isang girl na nagpa-picture doon. Parang siguro kabilang team, or hindi ko lang alam kung kasamaan pa nila Alden. Tapos sabi ng caption doon sa TikTok na na-post ay baka may magselos naman ang walang karapatan dyan. Kasi ito nga si ate ay parang close kay Alden, mga kasembreros. Bumaba kasi si Alden doon from taas. Tapos ay bumaba siya sa picture taking, mga kasembreros. So number 1, sabing ganon. Makes me so jealous, sabi dito sa caption sa picture, sa video. Pero dun sa mismong post niya na caption ay dito, baka magselos na naman ang walang karapatan dyan. So siguro mga players din ito sila, or mga racers, mga kasembreros. So yun po. Tapos si Alden, nag-post din pala siya, no, doon sa may event niya sa Dr. O Skin Lab sa BeautyCon. Pero ito po ay posted ng Jimmy Sparkle Artist Center. Tapos nirepost niya sa kanyang Instagram story kagabi. So ito po ay mga random shots or random photos and videos, mga kasembreros, doon sa BeautyCon event 2026, mga kasembreros. So parang general event pala na tawag din is BeautyCon 2026. Kasi yung Dr. O Skin Lab, tapos yung Fresh, tapos yung Models, tapos yung ibang mga yung ibang mga beauty products or mga sanitary products, mga kasembreros, ay meron din silang ganong tawag. So yun po. Tapos doon sa may nag-post, pinost si Alden dito kasama si kaisa ni Benjo Agaraw. Parang yata ito, isa sa mga winners dati ng Lakan sa Laguna, mga Lakan ng Lakambini. Sabi niya dito ay mukhang nadagdagan ang kapugian sa Anilag Festival ngayong taon. Maraming salamat, Alden Richards, sa pakikiisa at pagbibigay siya sa ating mga kababayan. So ito po ay si Benjo Agaraw, no? Si Benjo Agaraw pala ang mayor ng Santa Cruz, Laguna. Sorry po, mga kasembreros. So buti sinerch ko. So he is a public figure pala. Sorry. Pero siya, no, para siyang kandidato kasi nga may itsura, no, pogi si mayor, mga kasembreros. So si Joseph Chris Benjamin Baltazar Agaraw, yung kanyang kompletong pangalan. So currently serving as the mayor of Santa Cruz Province of Laguna. So yun siya. So para siyang para rin siyang isang kandidato, parang isang dito parang sumali din sa mga search, mga kasembreros. Pero hindi pala siya, hindi, according dito sa kanyang profile sa Wikipedia, ay hindi siya sumali sa
lakan na yan mga kasembreros. So talagang maitsura lang si Mayor. Si Mayor mga kasembreros. So yun po. Tapos sige, major item tayo mga kasembreros. Alam kong nakita niyo na itong mga pictures na ito online na nag-circulate mga kasembreros, na kung saan ay si Mayor Mark Alcala at saka si Alden Richards ay may hawak ng cake mga kasembreros, tapos kunwari ay kasama doon si Kath mga kasembreros sa kanilang birthday. May isa pang video dito, credit ulit kay Ma'am Karen Alfaro. And nakakabahala. May boses pa talaga siya, no? Mga kasembreros, which is tatry kong pa-play mamaya. Tapos sabi, thank you, sabi gano'n. Tapos yun, no, kasama na ulit ni Kat si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So may nag-blow pa ng candle si Mayor Mark Alcala. Tapos yung sa mismong birthday event mga kasembreros ni Kath na pa-surprise ni Ma Salvador and so on mga kasembreros, no. So ito yung nakakabahala na dito, parang bakit ba naman ganito. So sana itigil na nila, no, yung kung mapapag-edit na na ganito mga kasembreros. So dalawa actually yung dalawang videos actually dito ang ginawa mga kasembreros nung nakasama si Mayor Mark Alcala. Tapos siguro pinatulan din ng mga Kathden admins ay yun, gumawa rin sila of course ng picture na kasama si Alden kunwari doon sa birthday mga kasembreros na humahawak din ng cake, no. Siguro nainis ng ibang mga Kathden admins. Sige, akala nyo kayo lang sige, kami din mag-edit din kami nakasama si Alden. So ganun siya mga kasembreros. So parang wala kasi nagsasalita sa side ni Kath at saka ni Mayor Mark Alcala kaya hanggang ngayon, no, kung hindi ko lang magsasalita ay hindi pa rin titigil ang mga taong ito mga kasembreros. So kahit na siguro nagsalita na si Ma'am Catherine about sa breakup nila ni Daniel, ay ang mga tao ganun pa rin, no, may mga Kathniel fans pa rin mga kasembreros. So si Jason Starr dito nag-post din siya ng picture ni Kath and Alden dun sa birthday ni Kath, no. Kathleen is love 17 hours ago ni Jason Starr mga kasembreros. Tapos yung isa dito kasi may hawak na cake pero neither of the two mga kasembreros ang kasama ni Kath doon sa birthday, no. Kasi ito nga ay paunang sorpresa kay Kath mga kasembreros ni ate niya Maha. So yun po. So wala naman tayong ang talaga dito yung pagpapakalat, and ang nakita ko talaga dito sobrang daming likes nito sa TikTok mga kasembreros. So siguro maabot na ng 1 million views ito or 500,000 views mga kasembreros itong video na peke nga mga kasembreros. So yun lang yung nakaka-bother, no, na yung mga tao paniwalang-paniwala, no, which is hindi naman pala totoo. So yun lang yung nakaka-bother mga kasembreros. So talagang nakaka-bother lang ang gantong ginagawa nila mga kasembreros. So nevertheless, let's just move on mga kasembreros. Ang mahalaga dito ay yung relationship ng Kathden mga kasembreros ever since na may pinagsamahan sila, no. Si Mayor Mark Alcala ay wala. Tapos ito, ang kulit ito mga kasembreros, si Mercy na naman, no, nag-post kagabi sa kanyang TikTok account. Sigaw niya dito, ang fishball. Tapos sabi ni Alden, dami akong alam sa'yo, sabing ganon kay Mercy. Tapos si Mercy naman, tawa lang siya ng tawa mga kasembreros. Nagpa-picture sila dito. Pero if I'm not mistaken, ito pa yung time na na parang Christmas party ng medyo throwback itong video na ito na pinost ni Mercy kagabi mga kasembreros. So parang throwback siya kasi si Alden nga alam natin ay busy
sa kanyang mga agenda at activities mga kasambreros recently. Doon nga sa Anilag Festival sa Laguna, tapos BYD and so on. So ang fishball ang kanyang caption dito ang kanyang caption dito mga kasambreros. So hindi ko na alam kung ano yung sinasabi niyang fishball. Pero sila na yung nakakaalam ng kwento doon mga kasambreros. Tapos ito, si Alden na feature din siya sa The Philippine Entertainment. Alden Richards, ipinasilip ang kanyang napakagandang bahay. So ito po ay gumagawa si Alden nung, grabe daming likes, so 330 mga kasambreros. Gumagawa siya dito ng endorsement shoot niya para sa McDo mga kasambreros na naipost natin kahapon. Pero ito po ay hindi yata niya ito bahay, condo niya yata ito kasi yung bahay niya ginagawa pa mga kasambreros. So pero ang kwento dito, hindi niya pinasilip ang kanyang bahay. Ang kwento dito ay gumawa siya ng yun nga, yung McDo niya na video mga kasambreros. So ang tali dito, tapos ito pa yung time na umattend siya ng Wonderful Music Moments sa music festival ng February 6 and 7 mga kasambreros. So yun po pero ang point dito is hindi siya hindi siya nag house tour or hindi niya pinasilip ang kanyang bahay mga kasambreros. So nakita lang sa video, yes, na doon nga siya sa bahay niya mga kasambreros. Pero ang ginawa niya dito ay hindi siya nag house tour kundi kundi ay gumawa siya ng part ito ng kanyang endorsement shoot mga kasambreros. Tapos si Ma'am Shelly Conde ay nag-post din pala siya ng picture ni Alden doon sa BYD. Bianca de Guzman posted by Shelly Conde 4 minutes ago. So parang sabi dun sa caption na pinost niya is happy yarn, sabi gano'n. Tapos yung picture dito ay si Alden, parang tinuturo niya yung kanyang pangalan na Fulkerson Richard Jr. mga kasambreros. So kasi ang dami rin palang participants dito hindi basta-basta ito mga kasambreros. So kung malaking event talaga siya, malaking competition itong BYD 70.3 mga kasambreros Ironman sa Davao. Kung kaya kapag nakasali ka dito ay parang achievement talaga na may tuturing mga kasambreros. Tapos last item natin, ang Cream Silk pala kagabi nag-post ng panibagong video. Actually hindi naman siya panibago, parang may dinagdag lang sila doon sa may video na ginawa ni Kath dati. Itong si ate parang sabi nito, ang fantasy ko today is to catwalk like Catherine. Tapos si Kath dito during dun sa kanyang previously uploaded nga na Cream Silk video. Tapos si ma'am na kanilang parang model siya mga kasambreros. So yun po yung video ni Kath, matagal na. Tapos dinagdagan na ng Cream Silk kagabi itong kay ma'am na naka-black nga mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. Ipi-play ko po itong mga videos na complete mga kasambreros, tapos enjoy natin watching these videos, and of course ang ating Word of God na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Bakit tayo niya kayo? Yan, so sa mga Davaoenos po, maraming salamat for letting us race here in your hometown. We look forward to see all the beautiful sceneries, of course, that Davao has to offer, and we invite you to please join us in tomorrow's Ironman Davao here in Davao City, of course, with BYD, of course, and I'll see you guys, and let's race together. Thank you!
Napakaganda po ng ating Word of God mga kasumberos. Ang title natin ay Kung Kasalanan Ko. O bakit yan ganito ang title? Psalms chapter 7 verses 3 hanggang 5. O Lord my God, if I have done this, if there is iniquity in my hands, King David speaking, if I have repaid evil to him who was at peace with me, or have plundered my enemy without cause, let the enemy pursue me and overtake me. Yes, let him trample my life to the earth and lay my honor in the dust. Selah. So napakaganda nito mga kasembreros kasi si Haring David, sinasabi niya dito, sige Lord, kung kasalanan ko, hayaan mong kahit ng kaaway ko ay talunin ako. Na kahit na imudngod niya ako sa lupa, no? Ito yung sasabi niya, no? Trample my life to the earth. Kahit na imudngod niya ako sa lupa, no? Kahit na ilibing niya ako sa lupa, no? So parang ganoon mga, kahit isadsad niya ako sa lupa. Kung kasalanan ko, no? Kung may nagawa akong kasalanan, kung may nagawa akong hindi maganda, kung may nagawa akong masama sa iyong harapan, gawin mo ito, no? So parang inaalan niya yung sarili niya kung alam niyang kasalanan niya, mga kasembreros. Kung alam niya nagkasala siya, or kung sa harapan ng Diyos ay nagkasala ang si King David, mga kasembreros, ay sige Lord, no? Parang nakipag bargain, mga kasembreros. So sabi nito, kung nagawa ko man yung mga iniquities, yung mga kasalanan, trespasses sa aking sa aking kamay, kung biniyaran ko ng masama yung mga gumawa sa akin na wala namang kasalanan, no? Parang gano'n, no, with me, or have plundered my enemy without cause. So parang kung ninakawan ko man, no? Sabi niya, kung ninakawan ko man ng aking mga kaaway nang walang dahilan, sabi niya, let the enemy pursue me and overtake me. So parang talunin siya, no? Kasi pagpapatalo na ako, Lord, kasi kung kasalanan ko, kung mayroon akong nagawang kasalanan, and lay my honor in the dust. So kahit na yung kanyang karangalan, yung kanyang fame, yung kanyang power, yung kanyang authority bilang king, mga kasembreros, ay sinasurrender niya sa Diyos, mga kasembreros, at sa kanyang kaaway, kung siya man ay minagawang mga mali, no, or kasalanan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Grabe, no? Dito mo kasi makikita yung genuineness at saka authenticity ng tao na kaya niyang i-surrender ang mga bagay-bagay na hindi sa kanya, or alam niyang mali siya, kung ninakaw niya for example, or kung may mali siya or kasalanan niya, mga kasembreros. So ganon yung ginawa dito ni Haring David, na ganon siya ka-authentic, no? Ganon siya ka-genuine, mga kasembreros, yung kanyang relationship sa Panginoon, na very open yung kanyang puso, very open yung kanyang personality ba, yung hindi niya tinatakpan. Kaya para siyang isang kaibigan niya, mga kasembreros, na kasi kung nagkasala ako, so, parang ano lang, no? Parang tropa na dito na pag-uusap, mga kasembreros, and yet nandun yung reverence, nandun yung great respect, mga kasembreros, your highest honor or respect niya sa Panginoon while talking to the Almighty God, no? To the creator of the heavens and the earth, mga kasembreros. So grabe, no? Talagang ganito dapat tayo manalangin, mga kasembreros. Yun ang sasabi natin, na kapag tayo pa nanalangin sa Panginoon, wala pong sugar coating. Hindi natin pwedeng pagtakpan, or wag nating pagtakpan yung mga bagay-bagay, because God knows everything. He only wanted us to be open, to be honest, mga kasembreros, no, sa ating puso sa kanyang harapan. So alam naman niya lahat, okay? Wala nang pwedeng itago, no? Lahat ng ginawa natin kanina, kahapon, bukas, no, nakaraang taon, kahit na bago tayo isilang, no, He knows exactly the details of our kapapalaran and destiny, mga kasembreros. So He knew everything, He knows everything, and He will know everything, because He is an all-knowing God, mga kasembreros, omniscient ang Diyos natin. So ang tinitingnan lang at saka in-expect ng Diyos sa atin dito ay maging open tayo, maging honest tayo, na hindi tayo pagtatakpan mo yung pagkakamali mo, mga kasembreros. Hindi po ganoon ang gusto ng ating Diyos. Mas gusto niya na kahit nagkakamali tayo, inaamin natin, at saka nagsisisi tayo, mga kasembreros, sa ating mga kasalanan. Ani mo naman yung mga flowering words natin, tapos hindi naman pala totoo sa harapan ng Panginoon, at alam ng parang nanay at tatay mo, alam na nila yung ginawa mo, yung confession na lang yung inaantay sa'yo, tapos hindi naman sila magagalit kahit na i-confess mo, or kahit na magsabi ka ng totoo, mga kasembreros, no, kahit nagkasala ka and so on. So ganun ba, nag-aantay lang yung magulang mo na i-open up mo sa kanila
kahit na hindi naman na sila galit, no, kahit na i-open up ang mga kasos, kasi nga alam naman nila, no, ganoon siya mga kasumbrers. The verse in this exploration profoundly delves into the human experience with justice and the quest for truth or katotohanan. The psalmist's appeal to God reveals an intimate dialogue with the divine, reflecting a deep-rooted desire for fairness amidst turmoil and confusion. So grabe, no, kasi yung David na ito yung tumalo kay Goliath, no? He fought the veteran and the most feared warrior or soldier of the Philistines na lumaban sa ngalan ng Diyos mga kasos when he was 17 years old. Hindi pa siya hari at that time mga kasumbrers, pero ngayon ay talagang nung naging hari na siya, no, marami na siya naging experience, naging karanasan, marami ng victories, marami ng triumphs, marami ng pighati, no, maraming mga depression, maraming mga marami all kinds of emotions, okay, and experiences ay naranasan ni Haring David mga kasos. And yet dito siya, no, sabi niya, Lord, kung kasalanan ko, sige, paubaya mo na ako sa mga kalaban ko, pwede mo na akong ipangudngod at ipatalo sa kanila kung kasalanan ko or may nakita ka na kasalanan sa akin. So grabe, no, napakaganda ng gantong ugali mga kasembreros, because napaka-open, napaka-honest at saka napaka-truthful ni Haring David mga kasembreros, which should be imitating mga kasembreros. Have you ever felt misunderstood or misinterpreted? The psalmist's plea resonates with those very feelings as he asserts his innocence while grappling with the weight of false accusations. This moment encapsulates a longing for vindication, not just for personal belief or relief, but also for the restoration of truth. No, so yun siya mga kasombrero. So ito yung moment ng buhay ni David mga kasomberos, na para siyang nag-a-appeal, no? Para siyang nagsusumamo, no? Desperado siya sa harapan ng Panginoon mga kasomberos, sa kalagitnaan ng kanyang distress, sa kalagitnaan ng kanyang ng kanyang pighati, ng kanyang sorrow mga kasomberos. This passage encapsulates themes of justice, integrity, and the deep yearning for divine intervention. So alam niyo, napakahalaga nitong divine intervention, kasi kapag nakialam na ang Diyos, wala nang makakapigil, wala nang makakontra sa iyo mga kasomberos kapag panig mo ang Diyos. So di ba, kung ang tao kanwari panig sa iyo, so pwedeng may kukontra pa, kasi pwedeng kukontra yung kabilang side or yung kapitbahay or yung sino man diyan na pwedeng pumanig doon sa iyong kalaban. Pero kapag ang Diyos ay panig sa atin, wala na makakakontra, kasi Diyos na siya, no? He is the divine Lord, no? Powerful of all the powerful mga kasembreros. He is the highest and the most ultimate God, na Father and author of justice, Father and author of righteousness mga the source and the ultimate source of justice and righteousness mga kasembreros. So David finds himself in a vulnerable position, feeling the weight of accusations and threats. His heartfelt plea invites us to reflect on our own lives and the importance of seeking God in times of turmoil. So, yun, talagang kapag tayo po ay nasa pighati, it's really the perfect time para tayo po manalangin, para magsumamo sa Panginoon mga kasambreros, dumulog sa Kanya, magpakumaba sa Kanyang harapan, na we are just human beings, we are nothing without Him, we cannot do anything without Him, and so on mga kasambreros. The opening phrase, "O Lord my God, if I have done this," reveals David's introspection and accountability. So accountability, no, isa pala ito sa mga characters or traits natin or ugali natin na dapat taglayin mga kasambreros. Yung accountability ba, kung nagawa niya talaga, so akuin niya, no? Kung ba he owns the responsibility of what had happened, no? Ano yung mga circumstance na ginawa niya, kung mali ba niya or tama yung ginawa niya. So he owns he has the accountability. So ito yung no, kadalasan nangyari talaga sa gobyerno, na wala talagang umaako, kasi sino ba naman ang magnanakaw na pwedeng umaako sa kanyang kasalanan, di ba? So wala, no? Sino ba naman ang suspect na umaako ng kanilang sariling kasalanan, di ba? Wala mga kasambreros. So kumbaga parang walang isang masamang tao na pwedeng umako, but David, no, he is exceptional. Si David mga kasambreros, talagang nandun yung accountability ni Haring David na
tao dito na, Lord, kung mali ko, sige, I lay down everything sa inyong mga kamay. Because you are the God of justice, the Father of justice, of righteousness, and so on, mga kasumero. So, ganun dapat, no? Kung kaya, isa rin sa mga libro na nabasa ko yung kay John Maxwell, yung about leadership, yung David generation or David kind of leadership, mga kasumeros, na nandun no? Yung papahari si David, mga kasumeros ng Israel, nandun yung talagang closeness sa Panginoon. And we pray for government leaders, mga kasumeros, sa ating gobyerno, na may mga takot sa Panginoon, na may personal na relationship sa Panginoon. Kasi yung mga tao may personal relationship sa Panginoon, may takot yan sila na magnakaw. May takot yan sila na gumawa ng masama, mga kasmas. Bagkos, yung magiging agenda nila, kung sila ay nakaupo na sa gobyerno, ay welfare ng tao. Because yun yung kumapa yung character ng Diyos, mga kasembreros, na kumapa o ikaw na isa kang senator, isa kang congressman, isa kang mayor, isa kang gobernador or governor. So kung ikaw ay may takot sa Diyos, so ang iyong gagawin ay makamasa, no? Kumapa magiging maawain ka sa tao, maging humble ka, because alam mong yung posisyon ay hindi yan sa iyo, binigay ng Diyos, and so on. And even Jesus Christ himself showed us the most perfect example of humility. Even though he was a teacher, he was God, no, mga kasembreros. So kaya napakita talaga yung David kind of leadership, mga kasembreros. So kasi kapag ikaw ay malapit at saka may personal relationship sa Diyos, ay napopossess mo yung character ng isang tunay na leader na na ayos, at saka hindi sila perpekto, yes, pero nandun yung welfare talaga nila sa tao at hindi sa kanilang sariling ambition, because alam nila na galit ang Diyos sa mga sakim, sa mga kawatan, no, sa mga nanlilinlang, at sa mga nang o-oppress ba na mga mahihirap, mga kasembreros. Alright, say lang sa Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, authenticity, accountability, and honesty, mga kasembreros, sa harapan ng ating Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.